Ang ganda ng bahay dun, oh. Nakapaligid sa kanya ang mga malalaking puno. Napakaganda. Gusto ko yung ganyang bahay. So, hello guys. Kakagising ko lang. Nagpahinga kami ng 30 minutes. Tapos, nandito na kami ulit sa deliver area. Makain ako ng pistachios. Diba? Ang sarap pala na ito. First time kong kumain na ito. Ang sarap pala niya. Ako kasi hindi ako basta-basta kumakain ng mga pagkain na hindi ko pa natikman noon. Kumbaga, kung ano yung ano ko talaga yung dati kong kinakain, yun lang yung kinakain ko. Sabi ko, itry ko nga kasi may matandang. Kasi kahapon nga pumunta kaming Walter. Ano naman? Walter na naman. Walter. Walmart. Punta kami ng Walmart. Nakita ko yung matandang babae. Kumuha siya ng pistachio. Sabi ko, itry ko nga rin. Sarap pala. Buti hindi ako nagsisi. Ako kasi si gaya-gaya ako. Gaya-gaya ako ng kung ano makita nung kinuha ng isa, kakunin ko rin. Gaya-gaya eh. Buti na lang kinuha ko. Sarap pala. Buti na lang pala. May advantage din pala ang pagiging maggaya-gaya, ano? Ang sarap niya talaga. Tsaka sabi ng asawa ko, masustansya daw to. Meron siyang vitamin D, calcium, iron, potassium. Ang dami niyang benefits ha. So guys, huwag kayong mahihiyang bumili ng ganito sa grocery store. Medyo mahal nga lang. Kaya lang dito kasi mura. $3 lang to. Sa atin, hindi ko alam kung magkano. So, itry nyo rin ng pistachio. Healthy stuff din to. Ay, bakit yun? Pagkabukas ko, walang nakalagay. It's a prank. So, mamaya, pagka nasa hotel na kami, bibili lang ulit kami ng Subway kasi yun naman talaga yung lagi kong gusto. Kasi wala pa akong nakikitang restaurant na healthy yung... Kasi ang Subway, unli gulay. Unli veggies dito sa Amerika. Pero sa Philippines nga, hindi siya unli veggies. So, pagka kayo, sumweldo kayo or may kaunti kayong pera, itry nyo rin yung Subway. Encourage ko na kayo sa mga ginagawa ko dito sa Amerika. Kasi totoo, masarap din ang Subway. Alam mo, nung lagi akong nasa SM Manila, hindi ko alam kung saan yun, SM EDSA ata yun. Ayun, SM Mega Mall, kasi nandun ang ate ko, nagtatrabaho. So, lagi ako nandun kasi nga, wala akong magawa sa bahay. Pagtapos ko ng trabaho ko kasi 6 to 2 p.m. 6 ng umaga, gising ako ng mga 5. Pero work from home naman kami. Ano ba, nakaalog yung truck kasi may kinukuha sila sa loob. Ang gising ko ng umaga, alas 5. Tapos, out ko sa office, sa work namin, 2 p.m. Afternoon, wala na kaming gagawin. Sabi ko nga, mag-out ako dito sa sa work ko, pumupunta ako sa SM Mega Mall para lakad-lakad ba, ganyan. Nakikita ko na yung Subway, kaya lang hindi ako nabili kasi nga ang lagi kong binibili yung mga mura lang, yung McDonald's 60 pesos, 70 pesos, yung mga ganun. Yung Jollibee, yung spaghetti ng Jollibee, minsan Popeyes yung mga nasa 75 to 100 pesos lang. Kasi ang Subway yata nasa 200 plus eh. Isang tinapay na may pagkamahal siya kasi masarap talaga. Kaya kayo, kung meron naman kayong budget, hindi naman kayo low budget, i-try nyo Subway, masarap. Dati dinadaan-daanan ko, yun pala laging kakainin ko dito sa Amerika. Nakakatawa lang kasi dati hindi ko pinapansin yung restaurant na yun. Ngayon, hinahanap-hanap ko na siya rito sa ibang bansa. Kasi nung tag dito, lagi sa akin sinasabi ng asawa ko yan, nung hindi pa nga kami kasal, itry ko nga dahil Subway, magugustuhan ko daw kasi nga, magulay kasi akong tao.
magulay akong tao, kumbaga pagka taka nirecommend sa akin ng asawa ko yung Subway dahil nga masustansya. Na-try ko lang siya, first time ko lang siya na-try. Yung paalis na ako ng Philippines. Nasa Naiya Airport na kami. At tatawin ng husband ko kasi sabi niya, put more a lot of veggies. Sabi nung nagtitinda ng Subway, no, it's not allowed here. Sabi ko baka mamaya may additional. Kasi dito dun sa Philippines, 200 plus lang ang Subway. Dito kasi mahigit 1,000 na. Pag i-convert ko sa peso mahigit 1,000 na siya. Kaya siguro only rin. Yung isang gano'n na malaking tinapay, nag-1,000 na yun. Kasama yung drinks, tsaka yung chichira namin kinakain lagi. Kaya sabi ko, kaya pala siguro gano'n, kukunti lang nilalagay nila. Kasi nga, mahal din ang gulay sa Philippines. Dito only. So, basta, favorite ko talaga yung Subway dito. Wala pa kasi akong restaurant na natikman na nasarapan ako tapos hindi ko na binalikan. Ayoko nang balikan. Kung pagka after kong first time kong kumain, hindi ko nagustuhan. Kasi may mga iba kasi restaurant dito. Mexican, American food naman ng Subway. Kaya lang talaga, gusto ko talaga yung nila, yung gulay kasi nila fresh, malutong. Hindi ka mai-scam na kahapon pa tong gulay na to. Parang gano'n. Hindi, laging fresh ang gulay dito pagka nagtitinda sila. Kaya nga pagka hindi naubos siguro, feeling ko pagka hindi naubos yung mga paninda, tinatapon na lang nila. Ganito dito sa Amerika kasi ayaw nilang magbenta ng yung parang kahapon pa to yung parang ganun, parang malawang init, parang ganun sa atin. Pero sa kanila nga, pagka hindi na uubos yung benta, tinatapon na siguro. So meron pa kaming isang delivery. One more? But we're gonna go check in at the hotel. And then we'll go, because I want to make sure that they have a room available. Okay. Let's go! So we'll go check in first, and then I'll make the last delivery. We'll go get some food, and we'll come back. Okay. Hotel's not available, like last time. And we have to turn all the way back. Hi mga kachupa, welcome back! Dito na kami sa aming hotel, kaya lang meron pa kami isang deliver. Dito. Tagtas ng isa namin deliver, saka kami pupunta lang kami para magpa-reserve. Kasi punuan dito laging, itong hotel na to punuan kasi yung tapat nga niya is lake. May maraming mga taong nagsiswimming. So, ito naman ang likod is yung downtown nila. Hindi pa ako nakakapunta. Kasi laging busy ang asawa ko. So, chika ko lang sa inyo guys, no? Noon, nung LDR pa nga kami ng asawa ko, syempre siya, wala siyang alam sa mga Christianity. Kasi lumaki nga siya ng ganyan, mong lang sila. Wala silang pinupuntahang simbahan, wala silang sinasamba. Ewan ko, basta ang hirap ng kanilang religion. Hindi ko rin maintindihan nung time na yun. Sabi ko nga sa kanya. Sabi ko nga one time, paano kaya kami magkakasundo nito? Sa isip-isip ko lang paano kaya kami magkakasundo nito kung hindi namin center si Papa Jesus? Kasi, diba, ang dami ko rin naririnig na pagkakasal ka, may asawa ka, dapat ang center nyo is Papa Jesus, diba? Para lalong tumagal yung pagsasamahan nyo, ganyan. Sabi ko, kaya itong relasyon namin, panandalian lang kaya to or pansamantala? Pero sana, sabi ko sa isip-isip ko, sana mapagbago ko nga yung asawa ko ng kahit konti, maniwala sa
na may Diyos, yung ganon. Kasi wala talaga silang wala talaga silang sinasambang Diyos. Parang nagpe-pray lang sila pagka kailangan na kailangan, pero hindi ba yung araw-araw na katulad natin mga Katoliko. Ako araw-araw ako nagpe-pray every night, pero nung pagka minsan nakakalimutan pero mga isang araw lang. Pero ko talaga yung pagdadasal. Lagi kong parang lagi kong nasa isip yan. Sabi ko nga, isip-isip ko, paano kaya kami magtatagal na itong asawa ko? Ako kasi parang maka-Diyos ako. Yung sabi ng bait mo naman talaga, Winnie. Parang hindi ka naging maldita noon na. Sabihin sa akin, basta ko pala, dasal ako. Palahiling ako, parang ganun. Tapos, one time, tinanong ako ng asawa ko kung sino daw ang pipiliin ko. Siya daw ba o si God? Sabi niya sa akin. Sabi ko, tinetest ako na ito. Sabi ko sa kanya, kahit anong gawin mo, si God ang pipiliin ko. Kasi, iba talaga. Pagka center mo si God, parang sumampalataya ka lang at maniwala ka lang. Parang siya na bahala sa'yo. Parang ganon. Parang ilalagay ka niya sa tuwid na daan, ilalagay ka niya sa ligtas na daan. Parang ganon yung akin Kasi sa isip-isip ko, ano bang mapapala ko kung ikaw ang unahin ko? Wala rin naman. So, mas okay nang unahin ko sa iyag. Nandito na ako, bago nga na-dissolve nga ni Papa Jesus yung problema ng anak niya, si Honey, yung aking stepdaughter. Kumbaga, unti-unti na siyang nagbubukas yung isip niya. Unti-unti nang bumubukas yung isip niya na, totoo pala. Kasi ang laki ng problema niya nun talaga. Totoo, ang laki ng problema niya sa anak niya kasi nga, parang naliligaw na landas yung anak niya Last time na yun. They have? Yep. So, ayun nga sabi ko. Tapos, sabi niya sa akin kanina, sigad daw, ang daming ginawang paraan para lang mabuhay tayo dito sa mundong to. Kahit yung mga maliliit na bagay. Kaya nga daw sabi niya sa akin, i-enjoy natin. Sabi niya. Sabi ko naman, dati nga tinatanong mo ako kung sigad o ikaw Pero pinili ko pa rin sigad. Sabi niya, hindi, tinetest lang kita. Ewan ko sa'yo. Tinetest, ewan ko sa'yo. Piniwala ko sa'yo. Pero sabi niya, hindi daw ako nagkamali na piliin ko daw sigad. Kasi nga, hindi naman siya nagsisi na pinili ko sigad. Kasi, isip-isip niya, napakabait ko nga daw, ganyan. Sabi ko, wag lang sana kung kunin agad ni God. So, i-deliver namin tong isa na lang tong deliver. Para bukas naman, may deliver ulit. So, total lang deliver namin is 18 lang. So, ayan na, gala na kami. So, this is the last delivery for today's video. Pagtapos na ito, pumunta na kami ng Subway. Alas 3 na. Ngayon pa lang kami magtatanghalian. Ang almusal ko is yung fruits nga. So, hindi naman ako masyado nagutom kasi yung pistachio, parang nakakabusog din ng pistachio. So, alam mo, ang dami ko nang nire-recommend dito sa vlog ko. Sana isa sa mga na-recommend ko, sana kung kontakin ako, no? Tapos, tawagin nila ako, tapos gawin akong endorser, no? Sana isa sa mga nasasabi ko, no? Sana one day. So, ayun. Tag dito, sana ba tayo? Saan ba yung kwento ko? Ayun, yung asawa ko nga, hindi siya maka-Diyos noon. Kasi nga, parang wala nga talaga silang, iba yung nila iba yung religion nila tawag nila dun, shaman. Shaman tawag nila dun. Tapos, wala silang simbahan, wala silang, pag nagdadasal lang daw sila, ang lagi nilang pinagpipray is yung ancestor.
tawag niya dun? Yung mga parang sinauna niyang mga kamag-anak ba na namatay, mga lolo't lola niya, mga ninunuan niya, doon lang sila humihingi ng guide. Kasi ang iniisip nila is sila daw yung daan patungo kay Lord. Ganun yung kanilang religion. Pero yung na-discover nga niya yung Christian, nalaman niya na si Papa Jesus lang talaga ang daan para papunta doon sa ano. Kaya sabi ko nga sa isip-isip ko, alam mo, ang dami na nag-akay sa aking mga iba-iba, may mga iglesia, born again, Christian. Ang dami na nag-akay sa kanya noon pa, nung nandyan pa ako sa Philippines. Wala talaga akong pinakinggan. Hindi lang ako umalis sa pagiging Katoliko. Wala talaga akong pinakinggan. Nung nandito na ako, parang nagkaroon ako ng bukas na isip ba na siguro nga it's time na para mag-move to being a Christian. Kasi wala namang, hindi naman, actually, nung dumating nga kami doon, yung first simba namin, yung parang lahat ng taong nakikita ko, nakakasalubong ko, friendly, napaka-friendly. Tapos, kada simba namin, parang may natututunan kami. Parang laging pumapasok talaga, tapos na-apply namin. Tapos, ayun na, sabi ko nga, alam mo, first time ko lang makapasok sa Christian. Talaga, iba yung naramdaman ko. Hindi tulad ng mga ibang, pumasok kasi ako sa pagiging iglesia, born again, maraming ano. Pero yung Christian, hindi ko na-try. Yung nandito lang ako, saka ako lang na-try na, ay, maganda pala maging Christian. Hindi ko naman kayo inaakay na maging Christian kayo, Kayo, nasa sa inyo yan. Lang ang aking inaano. Parang napakaganda rin talaga ng pagiging Christian. Kasi, hindi sila yung, isa lang ang samba nila. Are you done? Isa lang yung simba nila every Sunday. Tapos, 9 ng umaga hanggang alas 10. Ayun lang yung simba namin. Pero yung sabihin mo may simba pa after ng mga ganyan-ganyan, wala na. Isang linggo, isang beses lang talaga. Kaya pagka alas 9 na, sinasara na nila yung, ganito dito sinasara nila yung pintuan ng church. Ewan ko bakit ganun, kasi sa atin, sa Katoliko, bukas yung church, diba? Kasi nga maraming tao nagsisimba. Kumbaga parang pag hindi kasi yung upuan, at least pwede ka tumayo doon sa labas ng simbahan, magdadasal ka lang. Dito kasi, pag late ka, hindi ka na pwedeng pumasok. Kumbaga kasi kung ano oras dito, kung ano oras talaga, American time sila, kung ano oras ang sinabing oras, doon ka dapat pumunta, wala ditong late. Oo. Kaso ko, ay bakit sinasara yung pinto? Nagulat nga ako nung first time ko, bakit sinasara yung pinto? Baka mamaya makulong tayo rito. Hindi, ganyan talaga yan. Ganyan. Dad? Yep, now we're getting ready to go. So, ayun. Lagi na lang napuputol yung mga pagkukwentuhan natin. Ganun po dito, sinasara nila yung kaya kung anong binigay sa yung oras, doon ka pumunta. Kaya mahalaga rito ang oras Time is gold dito sa Amerika. So, alin na. Kaya na kami, punta na kami Subway.
Chupa. Kakatas lang namin kumain ng Subway. At nakita namin tong garden market. So, titignan namin kung anong meron dito na pang lagay namin sa garden namin. Oh my God! Wow! That looks like it real. I wanna buy something like that, circle. That circle thing? No, it's like a flower. Alice. Yeah. Let's have a look. We can't take too long though, because I'm still on duty. Oh. But your break though. No, I'm not on break. Oh, I need something like this too. How much? $45? Yeah, it's $45. Why so expensive? Check. Ay, ang ganda. They don't have a small one. Keep looking, maybe you'll find one. These are all handmade, that's why they're a little bit expensive. It's metal, all handmade, hand painted. Ganda. Very beautiful. Yeah. Riding the bike. Side, I don't want to spend a whole lot of money, but Yeah. you know, it's a kind of a waste. They don't have a small. I'm sure we'll find some. Maybe not here, but we'll find some. Oh, look at it, We. It's so expensive, $136. Oh my goodness. Wanna look in there? Inside? Inside? Yeah. Yeah. I think inside is in the flower only. View, mushroom. Mushroom house. A spider, look. Spider. $242. So expensive. Oh, this is the cow, B. Yeah. Look at that cow, so cute. $72. It's so cute. That was so crazy. They have pig. Little. Oh, $32. Small one. Yeah, it wouldn't make sense. It's to a just buy metal. one. Like if you were to buy these, you would have to buy like a set. That's so cute. Gusto ko yung ganun o, yung umiikot ba? The wheel. Wheel of Fortune. Pasok pa tayo sa lobby. Let's go inside. Wow. Very artsy, crafty stuff. You know what that is? Yeah. Duck. It's a flamingo. Flamingo. That we saw in the zoo. Uh-huh. Wow. If our garden have like this, our garden is very beautiful. If I was a millionaire, I'd buy them all. Thank you, baby. We just tell him we're gonna buy all of it. How much all of it? Pretty sure it's $2,000. Wow. Can find the small one. No, I want this view. Mushroom. How much? Look at that mushroom. Big mushroom farm. $89. Expensive. I want this oh. The lighthouse. The lighthouse is $120. Wow. That one, $120. How much is it bigger? But we can't
can't carry it anymore. The big one. Wala na, hindi tayo makakabili na ito kasi mahal dito. We'll get one that's not that way it's lighter. It can spin. They don't have it here. $96. It's so expensive. It's a little bit. That's pretty good. Kalabi, we're not gonna buy. Maybe they have in Laos. Maybe they have in Laos. Laos. Yung bibili, masyado palang mahal mga gantong eksena. Kasi bakal yung gamit nila eh. Parang aluminum. Para hindi sila madaling tawag dito. Wanna look over there? What's in there? Some of the stuff here too. We got other stuff. Mamahal pala rito. Kala ko mura lang. Mahal pala yung mga ganyang eksena. Yeah. You know what that is? Yeah, the balloon. Hot air balloon. 62. So cute. Kasi it's so expensive because it's metal eh. Yeah, it's metal. Put it in the front door. But it's not windy where we are, so it might not really spin. Sometimes it is windy. Diba, ang ganda. Meron pa dito malaking malaking manok. Bio mushroom. I wanna buy something like this, and put some plants. Yes. $96. Punta tayo sa TJ's Butcher's Block Market. Hey, this is Market B. Lumabas na kami. Wala kami nabili. Elephant! How much? Faded, so I can't tell, but probably $100. Gonna? Free na tayo? Let's go. When we get home, I wanna buy in Laos. Lowe's? Yeah. We'll see if they have some pinwheel over there. I'm sure that they do. Sometimes nabubulol ako. Sabi ko Laos. Lowe's pala yun, Lowe's. Ayun kitang Daki. Meron pang Let's go. Baka kayo nabili. Mahal pala dito. Kami nabili. Kakasa. Mahal pala. Ang dami kong mga glitters sa katawan. Pupunta na kami sa hotel. Sana hindi umulan para makapunta kami downtown. So, salamat na kami ha. Magla-log out lang ang aking asawa. Your phone is in there. Where? Yeah. And
magla-log out lang siya para makapunta kami sa downtown. Ipapasyal ako ng aking asawa. Napakasaya. Gagastos na naman siya sa akin. Sabihin, gastosera ka talagang babae ka, no? Wala kang ginawa kung di gagastos niya ng perang asawa mo, no? Ito yung bag namin, lagi namin bit-bit pagka mag-aano nga kami, mag-i-stay kami sa hotel kasi nagdadala kami ng mga damit, pampapalit pampalit, tapos mga pagkain, tsaka yung mga sabon. Kasi yung sabon dito, minsan yung mga hotel, ang pangat ng mga sabon. Diba? So, dinala ko yung mga sabon ko. Tsaka yung mga suklay, ganyan. Dito naman sa hotel na pinupunta namin, meron silang breakfast buffet. Diba? My phone is running real slow. So, naready ko na. Am I gonna remove this? Yeah, you can remove that. Busog ako, kailangan ko maglakad-lakad. Ay, ilagay ko yung unang ko kasi itong unang ko ginagamit ko sa pagka natutulog ako. Yung ba, tag dito? Kayakap-yakap ba pagka natutulog? Hindi na kasya, B. Minsan kapag Tagalog ako, hindi naman marunong pala kang Don't forget this too. Yeah. It's not fit anymore. Well, leave the bag here. Because we're just going to go shopping. We'll come back and get it when we're ready to go to the hotel. Or do you want to bring it to the hotel first? We can do that too. Put that in there. So, punta muna kaming hotel. Let's bring it inside the hotel first. Yeah. This is my phone is taking forever. So I'm going to bring this. I'm going to bring this. Bring this, because it's heavy. Here, you bring these here. We're opposite. Because you grabbed that. So, halika na mga kachupa. Pasok ka tayo sa hotel. Ito na po kami sa aming hotel. Let me see. Okay. So, ito po yung aming hotel. Medyo malaki naman. Laging ganito na lang. Tapos yung aming view is, ano ba yung view namin dyan? Nasa likod kami. Oo, nasa likod nga kami. Kasi yung harap, yung isa, nasa, dito? Lake ang front namin. Pero dito, Plugged in. maybe because it's a little bit low. It's plugged in, so there's no switch in here to turn on or off. Usually there should be a switch in here to turn it on and off, or cold or warm. But it's okay, we'll just leave it. Okay. So, magpapahinga muna ako mga kachupa. Siguro next video na yung downtown. Baka kasi may mabil kami or pero hindi ko lang alam. Titignan ko kung magiging next video or hindi. Kung maganda yung downtown dito, why not, 'di ba? Pero kung kasi minsan may mga downtown na I forgot I left my wallet inside the truck, so we're gonna open the truck again. may mga downtown na walang katao-tao. Alright, let's go. Going down? Yep. Ang bilis naman. Akala ko magpapahinga pa. Ang sarap mahiga. Kasi yung puwet ko parang maghapon nakaupo. Sali ka na nga. Baka magbago pa isip. Ready?
Minocqua downtown. That's what it is. Wala kaming nabili. Wala. Paano kasi, maganda lang yung mga building. Nagpipicture lang kami sa building. Pero, wala kaming nabili kasi medyo mahal ang mga ano rito. Tumitingin sana kami ng ng ring. Kasi yung ring na nabili namin para sa ring niya, wedding ring namin is maluwag sa kanya. So, tumitingin kami ng ring. Medyo mahal. Nasa $200. So, medyo mahal para sa akin. Sabi, $200 nga lang go-grocery. Pang-grocery na rin yun, di ba? So, uwi na tayo sa hotel. So, ito yung aming hotel na tinutuluyan. Ayan yung aming truck nakapark dyan. So, uwi na kami. Dito na tayo magtatapos. Ang dami na natin ginawa sa buhay. So, maraming salamat sa panonood mga kachupa. Sana lagi kayong nakantabay sa aking video, no? Maraming salamat po. God bless. Look at all the cars, old. Look at that. Yeah. This is the one that we went, right? Uh-huh. So crazy. That was so beautiful. Drugstore. We have a drugstore too. So beautiful for me. I'm glad you like it. So this is our room. We're back. Magpapahinga na kami. Maraming salamat mga kachupa sa panonood at walang kumpay na nakasubaybay sa aking buhay. Maraming salamat po. Sana gabayan po kayo ni Lord. At sana may natutunan for today's video. Thank you for watching. God bless.